Magandang hapon mga kapatid. Muli po ay ini-invite po namin kayo na laging sumubaybay sa ating Grace Everyday, pagbabahagi o sharing po ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong pakikiisa. Lunes hanggang Biyernes po. At iba't iba po yung nagsasalita at alam ko po na marami po tayong minsan ay kailangan natin maintindihan yung mga bagay na dapat pong ugaliin ng mga Kristiyano. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Pagpalain mo po kami at turuan mo po kami ng iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Romans 13 po ang ating daraanan po, pag-uusapan po. Romans 13, ito patungkol sa mga pinuno ng bayan. Kung papansinin po natin sa aklat ng Romans ay tinalakay po dyan yung grace ng Panginoon na tayo po daw ay nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. At sa Romans 12 po ay nakikiusap o namamanhik si Apostol Pablo na tayo po ay magpasakop o ialay. Dahil sa habag ng Diyos, ialay po natin yung ating sarili bilang buhay at kalugod-lugod para sa Panginoon. Dito po sa Romans 13 po, dahil nga po nadaanan na po yung usapin na sa habag ng Diyos, may kakayahan na ang tao na magpasakop sa pamahalaan. Sa Romans 13 po, ang sabi po rito, verse 1, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang sabi po dyan sa verse 2, kaya't ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sino mang lumalaban. Katulad nga po ngayon, nagkaroon po tayo ng tayo po ay dumaan sa ECQ at GCQ. At marami pong paalala ang gobyerno, kailangan po tayong magpasakop sa kanilang mga sinasabi, katulad po ng pag-iingat na wag po tayong maglalabas sapagkat nga dahil nga po sa lumulobo na po yung bilang ng nagkakaroon ng sakit ng COVID-19. At kaya nga po ang gobyerno ay paulit-ulit na nagpapaalala na kung maaari ay huwag lumabas po yung tao. Pero dahil po nga sila po ay ang tao po ay likas na, tayo pong tao ay likas na matitigas ang ulo minsan. Hindi lang minsan, madalas. Yung iba po ay lumabag po doon po sa safety measure po na sinasabi ng ating pamahalaan. Katulad na lang po ng pag hindi pagsusot ng mask at paglabas po nila sa oras na hindi po dapat silang lumabas. At marami pa po yung mga tumatambay lamang po na hindi pansin na para po bang walang virus na nakakahawa. Kung papansinin po, sabi po dyan, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sino man lumalaban. Sila po ay may kapangyarihan. Sila po ay tinatag ng Diyos, may kapangyarihan po sila magpatupad kung ano man po yung nararapat. Sabi po dito, ang mga pinuno'y dapat katakutan ang gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at papapurihan kanila. So kapag ka po pala tayo gumagawa ng mabuti, wala naman po daw tayo ikatakot. Sumusunod po tayo at lagi po nating ginagawa yung kanilang mga paalala. Wala naman po dapat ikatakot. Pero dahil nga po yung iba ay napaparusahan at nakakasuhan, ay dahil nga po hindi sinusunod yung mga paalala
ng ating gobyerno. Sila raw ay may kapangyarihan magparusa. Sabi dito, ang lahat daw ng lumalaban sa pamahalaan ay lalapatan ng parusa. Especially tayo mga Kristiyano ay may kakayanan po tayo magpasakop. Yan po yung ating tungkulin, magpasakop po sa ating pamahalaan. Dahil sila po yung higit na nalalaman po nila at alam po nila yung mga dapat gawin at ito'y po yung makabubuti para sa lahat ng tao. Ituloy pa po natin. Sila yung mga lingkod ng Diyos ay ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama sapagkat sila ay talagang may kapangyarihang magparusa. Sila yung mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi ito ang matuwid. Ito raw po ang matuwid sa paningin ng Diyos. Para maiwasan ang puot ng Diyos bilang mga binigyan ng habag ng Panginoon, nasa ilalim ng kagandahang loob. Kaya ang tungkulin po natin mga Kristiyano, mga mamamayang Pilipino ay magpasakop. At meron na po tayong kakayanan magpasakop sapagkat ang grasya ng Panginoon ay nasa atin. At sabi diyan, kundi dahil sa iyon ang matuwid, mahirap din po kasi yung sitwasyon na kung tayo naman po yung namumuno, tayo din naman ay magpapatupad at sabihin din natin sa kanila na sila ay magpasakop. Ang sitwasyon po kasi sila yung namumuno at tayo ngayon ay yung kailangan magpasakop. At ano ba yung nakalulugod sa paningin ng Panginoon? Hindi yung kung ano yung matuwid na dapat po natin gawin. Ang sinasabi ay magpasakop, magpasailalim sa kapangyarihan ng mga namumuno ng bayan. At ang pinag-uusapan po nito ay yung pagbabayad din po ng buwis. Sabi diyan, yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinunong pamahala ng mga lingkod ng Diyos, sila ay namamahala sa mga bagay na ito. Ibigay nyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya. Magbayad kayo ng buwis ay kinaukulan, gumalang sa nararapat igalang at parangalan, ang dapat parangalan. Yan po yung bilin ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Roma na igalang po yung dapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. At ibigay daw po natin yung ating bayad, ipagbabayad, yung ating pong buwis po na ibinibigay po para sa pamahalaan. Actually, yan po yung ginamit ng gobyerno kung bakit mayroong ayuda. So, kung wala pong pagbabayad ng buwis, wala pong pwedeng itulong ang gobyerno sa napakalaking bilang ng tao na kanilang natulungan, bigay ng ayuda. Kaya nga po, sabi diyan ay magbayad po tayo ng buwis. Meron po sa Book of Matthew, chapter 18, kahit ang ating Panginoon ay nagbayad ng buwis at si Pedro. Ito po ang sinasabi sa Matthew 17 po. Verse 8-25. 24 po. 17:24. Pagdating na sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang iyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong siya agad ni Jesus, ano sa palagay mo, Simon, kanino sumisigil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Ang sabi ni Pedro, sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman para wala silang masabi sa atin, pumarong ka sa lawa at ihagis mo ang kawil, kunin mo ang unang isdang mahuhuli at ibuka mo ang bibig nito. May makikita ka isang salaping pilak, kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Kung papansinin po nyo, ang ating Panginoon din, bagamat daw yung ang mga namamahala sa templo ay naniningil ng buwis, ang pamahalaan, ay para sa mga dayuhan. Pero sabi ni Jesus, para wala silang masabi, ay sinabi niya kay Pedro kung ano yung dapat gawin. At ito nga po, yung isda pong unang mahuhuli ni Pedro ay mayroong salaping pilak. Katumbas po ito ng 4 na denaryo na nakalagay po rito sa Grego. Yun po yung pinambayad nila ng buwis nilang dalawa. Kahit ang ating Panginoon ay nagbayad po ng buwis,
At sapagkat ito po yung bagamat ang pinag-uusapan po roon sa ating binasa, sa mga dayuhan lamang po sinisingil yung buwis. Pero nga po ang Panginoon, nais ng Panginoon na wala silang masabi, na kailangan din po nilang magbayad. Kaya nga po dito sa Romans 13 po, ay ganun din po ang ating ang tinuturo ng ating kapatid na Pablo, na bawat isa po ay dapat magbayad ng buwis sa kinauukulan. At hindi lamang po niya sinabi magbayad, parangalan, dapat parangalan at igalang ang dapat igalang. Wala pong iniwan po sa mga namatayan yan. Pagka ikaw ay pumunta sa mga namatayan, kung ang namatayan po ay nagluluksa, dapat din po tayo magluksa. Hindi naman po pupunta po tayo sa patay ay tayo po ay magkakasiyahan. Ibig sabihin, kung ano ang sitwasyon, kung dapat igalang ang ating namumuno, igalang po natin. At dapat kung parangalan daw po natin. Minsan po iba sa ating mamamayang Pilipino ay hindi po gumagalang sa mga namumuno, at bagkus ay minsan ay sinisiraan po nila, sapagkat kung ayaw po nila itong politiko na to na namumuno sa atin, ay hindi po nila binibigay yung nararapat. Sabi po diyan, parangalan ang dapat parangalan at igalang ang dapat igalang. Mainam po na gawin po natin yung matuwid, yung makabubuti sa paningin ng Diyos, sapagkat ito po yung nararapat ang gawin, ang ating responsibilidad bilang mga mananampalataya. Yun lamang po mga kapatid, at salamat po sa inyo dahil sa bawat araw kayo po ay sumusubaybay sa amin. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Minsan pa na kami ay lagi mong tinuturuan ng iyong mga salita bilang mga nakaranas ng kagandahang loob mo. Mayroon na po kaming kakayanan na magpasakop sa aming pamahalaan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.